Bakit maraming gumagamit ng RSI indicator? Sobrang effective nga ba to? Share ko sa'yo in 1 minute. Punta lang tayo sa indicators. Yan, sa taas. Lagyan natin RSI. Ayan, then relative strength index. Click mo lang yan. And then default settings lang tayo. So, ang paggamit lang naman ng RSI is para malaman mo kung oversold or overbought yung market. So, for example, in this case, pag nasa taas ang price, ibig sabihin yan, overbought na and it's time to sell. Pag naman nasa baba yung price, katulad nito, nasa baba, ibig sabihin, oversold na yung market. Now, it's time to buy. Pero syempre, kailangan sundan natin lagi ang trend. Hindi pwedeng nag-all time high yan, tapos nasa taas yung RSI, mag-sell ka, or sobrang pababa talaga yung price, tapos nakita mo yung RSI nag-oversold, magbabay ka na, hindi siya ganun. Maganda lang to para makakuha talaga ng magandang price based sa trend niya. For example, ito. Kung ang bias mo dito sa Euro USD ng time na to ay buy, tapos nakita mo, ayan, ito nakita. Na o oversold siya. So, isipin mo lang kung dito ka banda nag-buy, no? Ayan, dito sa area na to. 'Di ba? So, tignan mo kung gaano kaganda yung potential ng trade mo. Ano pa tayo? So, for example, ito naman yan, nakita natin na nag-overbought siya dito, time na to. So, tingnan mo yung potential ng trade mo kung saan ka nag-sell, kung saan nagkaroon ng magandang signal si RSI indicator. Ayan, grabe, no? So, again, di pwedeng ito lang yung strategy mo. Added confluence lang to sa mga trades mo.